Okay lang ba kayo? Okay lang. Okay. Okay ka lang ba? Ayos lang. Pasensya na, napalakas yata tama ako sa'yo. Oo nga, sakit eh. Nako, halika na. Tawag na yata tayo, tara. Sir. Congratulations, Captain. You and your team are worthy to be in the Scout Rangers. Ayos. At pinagmamalaki ko rin. Nakasama niyo sa inyong pagsasanay ang aking kaisa-isang anak na madalas sumuway sa aking direct order. Sana wag kayong maging terorista. Siguradong malaking sakit ng ulong bibigyan niyo sa AFP. Keep up the good work. Yes, sir! Sir! Carry on. Okay. Let's go. Yes, ayos ka. Congratulations. Thank you, sir. Come on, shake it, baby. Let's dance tonight. Yeah, come on, yeah. Ooh, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. Let's dance tonight. Come on, yeah. Marami kayong pinabilib sa isang buwang military exercises na ito. Lalo na sa mga higher-ups. At sa mga narinig kong papuri sa team nyo, lalong tumangos ang ilong ko bilang CEO nyo. Sir, dapat may premyo kami. Aba, oo! Kaya bukas na bukas, dadagdagan ko ang trabaho mo. Yari ka! Pero kidding aside, alam ko ang hirap na pinagdaanan nyo. Kaya naisip kong bigyan kayo ng 1-week furlough para maka-R&R kayo at makauwi sa inyong mga pamilya. Narinig niyo yun, batchmates? 1 linggong bakasyon! Yay! Miguel, take charge. Make sure magsisi-uwi ang mga ito, ha? Yes, sir. O paano? Mauna na ako sa inyo. At mukhang abutin kayo ng sikat ng araw. Again, congratulations, men. Thank you, sir. Thank you. Sir! Sir! Carry on. Ingat, sir! Ingat kayo, sir. Ingat, sir! Ingat, sir! Thank you. Woo! Toast tayo! Toast tayo! Toast! Cheers! Toast! Sir, kaya ka sumayaw. Ano, katuwaan, sayo tayo. Oo, sayaw! Okay. Tara, tara. Akin! Dito! Okay, ha? Ayos eh! Ayan! Wala ba kami? Sige! Serve! Serve! Banggano! Set mo! Ayan! Hop! Sala nyo, ha? Ano ba? Di ba? Pare! Ano? Halika rito. Kasama mo ba kayo? Ano? Ha? Tignan mo yung chick, oh. Ang ganda. Oo nga, no? Mas Pare, kalaro doble yan. yata Simulan mo na, Pare, pare. Magaling ka sa chicks, eh. Ano pang inaantay nyo? Ba't hindi pa kayo mag-swimming? Mamaya na, malamig pa. Miss, baka pwede ka sumali sa amin. Kulang kasi kami. Tsaka sa tingin ko, mukhang masarap ang kalaro, eh. Sensya na mga pre, may pinag-uusapan kami. Oh, eh di ba mas maganda kung mas marami tayo? Di ba, tol? Oo nga naman! Eh di kung ayaw nyo, eh di kahit siya na lang. Di ba, tol? Oo. Sige, Christine, pagbigyan mo na itong mga to. Ayos! Okay! Okay ka mo pala, eh. Sandali lang to, mga pare. Ayos. Sandali lang. Magandang laban to! Uy!
Saktan ka ba? Ikaw nasaktan? Ikaw, Eric. Okay lang ako, sir. Ayaw mo ba talaga sumama? Next time na lang, Jimbo. Madami pa namang araw eh. Paano ko naman nakakasiguro? Kung sa susunod na pagkikita natin mamatay na ako. Eh, di sa libing mo ako pupunta. Ikaw talaga. Bro, Oh, kuya, kailan ka pa dito? kadarating ko lang. Naalala ko yung sinabi mong uuwi ka ngayon, kaya dinaanan na kita. Ay kuya, siya nga pala, si Chris. Kaibigan ko, trainee rin. Ganun ba? Kapitan yan. Magandang hapon po, Loko-loko sir. ka talaga. Sige, ha? Kailan pa ho ba umalis si Inay? Mag-isang linggo na. Ewan ko nga ba doon. Basta naisipan niyang puntahan ng lola mo sa Quezon. Ito mga ito, hindi man na sinama ng nanay nila. Di ba nga ho exam namin, Lolo? Ikaw naman, Maxine, ba't di mo sinamahan si Inay, ha? Gusto ko po si inay lang naman ang may ayaw eh. Paano? Makulit ka? Hindi naman Halina kayo. Kumain na tayo. Kain tayo? Tama na po, inay. Pasensya na po kayo. Hindi na po ako nakapagpaalam sa inyo nung umalis ako eh. Akala nyo siguro, kung binibigay nyo sa akin ang pangangailangan ko dito sa bahay, eh wala na akong pakialam sa inyong dalawa. Akala nyo rin siguro, nakakatulog ako na mahimbing paggabi nang di nag-aalala sa inyo. Huwag na po kayong mag-alala, inay. Nag-iingat naman po kami. Bakit? Namimili ba ng tatamaan ng bala? Hindi ko nga lubos maisip kung bakit sa pagsusundalo na nga namatay ang tatay nyo, yung pampinasok nyong dalawa. Buti pala ho, hindi sumama si Miguel. Hindi na pala sila magkikita ni Inay. Sayang sana sumama si Kuya Miguel. Sigurado may dala na naman pasalubong yun. Oh, Oo nga pala. Matagal nang hindi dumadalaw dito si Miguel, ah. Kumusta na kaya ang batang yan? okay naman ho. Tingin ko tataas na naman ang ranggo eh. Matalino kasi at matapang. Ikaw lang eh. Kung hindi ka nagdalawang isip noon at sinabayan mo siya sa pagpasok sa PMA, sana kapitan ka na rin ngayon. Okay lang ho yun, Lo. Masaya naman po ako sa mabilis na pag-asenso na eh. Gusto nyo talagang mamatay ako ng maaga eh. Hindi naman po sa ganun, inay. Mahal naman po namin kayo eh. Gusto lang po naming matupad ang pangarap sa amin ni Itay. Di po ba kayo natutuwa nun? Paano naman ako matutuwa kung parati na lang nasa panganib ang buhay nyo? Kahit anong profesyon naman ho ang piliin namin, kapag oras na, wala rin ho naman kami magagawa eh. Hindi lang kaibigang matalik. Daig pa nila ang magkapatid. Sabay silang lumaki eh. Sabi nga ng mga nakakakilala sa kanila eh, magkakabit daw ang kanilang bituka. Kung nasaan yung isa, nandun din yung isa. Para sinaitay din at ang tatay ni Kuya Miguel. Sabi nga ng mga matatanda dito, minana lang daw ni na Kuya at Kuya Miguel ang pagkakaibigan ng mga ama. Paano nangyari yun, Lo? Nandito tayo sa Laguna. Pampanga naman sila Kuya Miguel. Taga dito sila dati. Pero umalis sila dito nung madistino ang tatay nila sa Zambales. Sundalo rin ba yung tatay ni Kuya Miguel? Sa Philippine Navy. Ba, magaling na opisyal yun. Dapat nyo hong iwasan ng masyadong pag-aalala. Alam nyo naman hong makakasama sa inyo to eh. Huwag nyo na akong intindihin. Ayokong sumunod sa tatay nyo, no? Oh, tama na yan, Nay. Pakasan na naman mapunta ang usapan natin eh. Alika nga dito. Ay, anak ko. Tama. Hindi ka ba nahihirapan sa training mo? Mahirap, kuya. Pero di ko na lang pinapansin. Total, ilang buwan na lang, tapos na training namin. Ang mahalaga, huwag mong hahayaang dungisan ng uniforme mo. Di lang uniforme, kuya. Alam ko naman ang hirap na pinagdaanan nyo ni Itay eh. Kaya nga nang matanggap ako sa training, pinangako ko sa sarili ko na balang araw, magiging katulad nyo rin ako. Sir! Carry on. Take seats. Alam ko ang mga naglalaro sa isip nyo. Ang dahilan
kung bakit agad kong itinapos ang bakasyon nyo. The reason for this meeting is because of an intelligence report of a very serious threat to our national security. Kung hindi maagapan. Ano ho ang intelligence report, sir? Tungkol sa malawakang gun running at smuggling na sinasagawa ng mga rebelde at bandido dito sa bansa. Clear. Okay, men! Kunin niyo pa yung mga nasa labas. Sige na. Are you sure? Hindi rin ho kami makapaniwala nung una, sir. Nung makita ho namin ang inventory ng mga barel, napatunayan namin totoo. Military issue nga ho, ang lahat ng mga baril na nasamsam namin mula sa isla. Kanino kayo kumuha ng mga inventory? Sir, hindi ho kami nanghingi ng inventory. Nagpadukot kami ng file sa isang kaklase ni Miguel. Mukhang may katotohanan ho ang mga balita sa dyaryo, sir.
na may mga military officers na nagsusupply ng armas sa mga bandido para gamitin ito sa mga kidnappings at iba pang krimen. Kaya ho nag-iingat ako dahil sensitibo hong mga bagay na to. Malalagay ho sa alanganin ng integridad ng hukbo kapag nakalabas ito. Sir, nakakainala ho. Wala naging deklarasyon tungkol sa mga nawawalang armas. Kagaya din siguro nagdahilan ni Miguel. At maaari ding pinagtatakpan, sir. Maring tama kayo. Ang problema lang, may ebidensya man. Hindi natin alam kung sino ang mga sangkot dito. At hanggat hindi natutukoy kung sino ang mga nasa likod nito, hindi mapuputol ang anomalyang ito. May imumungkahi sana kami, sir, kung papayag ho kayo. Ano ho kaya kung idestino nyo kami sa balwarte ng mga bandido? Baka makakuha kami ng karagdagang ebidensya. Bilis, bilis! Bilisan nyo! Gilabutin mo! Sige, itutulong pa! Meron pa ron! Bilisan nyo! Sige na! Sige, taas, taas! Taas mo na yan! Sir, may nakita sa inyo. Saan ka galing? May nakita sa inyo. Ha? Ano? Namukha mo pa yung taratadong yun? Oh, Jimbo. Saan ka nang galing? Oh, ba't matamlay ka? May sakit ka ba, Batch? Puyat ka. Napansin ko kagabi, di ka makatulog eh. May nakita ako kagabi, Batch. Anong ibig mong sabihin? Dali, dali! Tulis! Ano nangyari rito? May nangyaring nakawando kagabi, sir. Sir, Ano? yan yung nakita kong training kagabi. Asan? Yung nasa kaliwa. Master. Ano ginagawa ng mga trainees dito? Sige, balik! Yes, sir! Yes, sir! Magandang araw po! Magandang araw din ho! Baka
Baka naman nagkakamali ka, Jimbo. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi mo ba narinig yung mga pinag-usapan ng mga kasama natin kanina? Tsaka isa pa, kung hindi sila magnanakaw, bakit kalaliman ng gabi nila gagawin yung mga pagkuha ng armas? May nakilala ka ba sa kanila? Wala ako ng mukhaan eh. Pero tinitiyak ko, hindi sila mga sundalo. Anong ginagawa niyo dito? Kayong dalawa! Magpapahinga na ba kayo maghapon? Balik sa training! Yes, sir! Move! Yes, sir! Bilang pagsunod sa utos. Sa nangyaring nakawang kagabi, magdadagdag tayo ng tauhan na i-assign dito sa kampo. Understand? Sir! Yes, sir! Castillo. Sir! Main gate. Jovilanos. Sir! Main gate. Embuido. Sir! Back gate. Lemurian. Sir! Back gate. Bernardo. Sir! Hangar. Kalaunan. Sir! Hangar. Dizon. Sir! Hangar. Cortez. Sir! Armory. Get ready, guys. Move! Bro, kape ka muna. Mukhang inaantok ka na eh. Hindi pa. Balasya, mukha ka nang inaantok. Uminom pa na kape. Pagati-atian na kasi ang tinapay na yan bago pa maubos ito. Pambihira kayo, ngayon lang ako kumain eh. Akin na nga yan, gutom na ako. O yung mga boses nyo, hinaan nyo, baka magising si Sir. Nga yan, gutom na ako. O yung mga boses nyo, hinaan nyo, baka magising si Sir. Sir, Carry on. Kamusta naman dito? okay naman ho, sir. Buksan mo. Gusto ko makita yung loob. Kanino ho galing authority, sir? Huwag ka na magtanong. Ako na bahala sa'yo, bata. Sige na, buksan mo na. Yes, sir! Tama na yan, bata. Samahan mo kami sa loob. Sige! Sir! Ano kasalanan ko, sir? Wala ka namang kasalanan eh. Kaya lang, nasa maling lugar ka sa maling pagkakataon. Pero, kung magugustuhan ko maririnig ko, ililibre na kita. Ha? Wala akong kasalanan! Gagawin pa ako sinungaling! Wala akong nakita, sir! Maawa naman kayo! Sir! Wala akong kasalanan! Umamin ka na kasi! Maawa na kayo! Kawawa ka naman. Maawa na kayo, sir! Ganun pala eh. Simple lang naman ang katanungan namin. Sino ang nakita mo rito kagabi? Ha? Maawa? Wala akong alam! Maawa na kayo sa akin! Umamin ka na! Yung totoo! Yung totoo, sir! Wala akong alam! Wala akong nakita! Pero ngayon, alam ko na kung sino yun. Kayo yun! Kayo yung nakita ko! Uy, alam mo naman pala eh! Alam naman pala eh! Tama ka! Yan ang huli mong malalaman! Oh, ano? Sige, tayo!
Ano, sir? Maawa na kayo! Nagmamakawa ka ba? Higpin mo yung tali! Ignacio! Sir! May mga tauhan ba tayo doon? Sir, wala! Ignacio! Blair! Mga kalaban! Sugod! Watson! Valencia! Bala! Bala! Marami sila, baka maubos tayo. Bahala na. Sir. Carry on.
De La Cruz. Take charge. Yes, sir. Ignacio, Adamos! Sir! Sumama kayo sa akin. Tayo na! Miguel, wala na ang kapatid mo. Pinatay nila si Jimbo. Pinatay nila ang kapatid mo. Miguel. Aling Ofelia. Ma'am, sa ngalan ng buong Air Force, tanggapin niyo po ang aming taus-pusong pakikiramay sa isang malungkot at di inasang pangyayari. Condolences. My condolences, Captain. Sir. I understand how you feel. But I suggest you read this. With due respect, Colonel, kung waiver yan, para iurong namin ang demanda laban sa pagkamatay ng kapatid ko, nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Hindi to waiver, Captain. Ikaw ang mag-aaksaya ng oras kapag nagsampa ka ng reklamo laban sa pagkamatay ng kapatid mo pag hindi mo binasa ang nasa loob nito. Anong ibig niyo sabihin? Nandito ang suicide letter ng kapatid mo na sinulat niya at natagpuan sa locker niya. Ilang oras bago siya natagpo ang nakabigti sa armory. Nagbigti? Why don't you read it? Nagbigti! Tingnan mo ang kapatid ko! Tingnan mo! Yan ba ang nagbigti? Sige! Bunutin nyo! At na magsama-sama na tayo! This will get you in trouble, Captain. You're causing trouble! Binastos mo, uniforme ko, Cortez! Miguel! Wala kang paggalang sa opisyal na mas mataas sa'yo, Ramo! Marami ka ba sinasabi, Colonel? Sakang ko ang pupulutin! Halika! Alabi court martial, Halika! Cortez! Tapusin na natin to! You won't get away with this! Tapusin na natin to! Aling Ofelia? Miguel! Aling Ofelia? Excuse me po. Hanggang dito na lang ho kayo. Ang doktor na ho ang bahala sa pasyente. Nurse, anong blood pressure niya? 185/110, doktor. Nurse, i-increase mo yung IV fluid niya.
Magpahinga ka muna, Miguel. Kami nang bahala mag-alaga kay Aling Ofelia. Sir, nakikiramay po kami sa pagkamatay ng inyong kapatid. But we have orders to arrest you. Namatayan ng kapatid ang isang opisyal. At ngayon nasa bingit ng kamatayan ng kanyang ina. Hindi niyo man lang ba siya bibigyan ng konsiderasyon? Pasensya na ho, ma'am. Napag-utusan lang po kami. Ikaw na muna ang bahala kay inay. Sasama ako sa'yo, Miguel. Maiwan na muna kayo rito. Yes, ma'am. While we took into great consideration the grief and depression that you feel at the painful loss of your younger brother, who should have been a man in uniform like all of us here, if not of the unfortunate incident that took his life, we cannot find enough reason to justify your action against a superior officer in clear violation of the Articles of War, of conduct unbecoming of an officer and a gentleman. This court-martial, therefore, finds you guilty of the charges and thereby recommends and orders that you, Captain Miguel Cortez, 0-12970 Infantry, Philippine Army, be dismissed from the service without honors accorded to officers and your name be taken out of the roster of officers. So ordered. Nurse, bilisan mo yung suwero. I-inject mo yung epinephrine. Nurse, defibrillator. Clear. 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 I'm sorry, Doctor. Zero BP, zero pulse. There's nothing we can do. We lost our patient.
I apologize for it, sir. I'm sorry. Yes, sir. Kung nalaman lang natin na kamag-anak ng isang may ranggo yung itinumba nyo, sana nagawa natin ang paraan na malinis yung trabaho. Eh kung ang pinoproblema nyo naman, sir, ay yung kapatid niya, tanggal na sa serbisyo yun. Paralisado na. Hindi na tayo kaya bigyan ng trouble nun. Sa palagay mo ba, titigil ng pagganong-ganon lang yon? Ikaw man ang mamatay ng kapatid, lalo na kahina-hinala yung pagkamatay. Abay, mag-uurmentado rin kayo. Sa isang banday, maganda na rin yung nangyari. Di ba? Ang pinakamahinang sound ng karaoke ay off. Kamusta kayo dyan? Sir. Sir. Buti na lang at dumating kayo, sir. Ang hirap na walang ginagawa. Nakakabobo. Oh, huwag na kayo magreklamo. May bago kayo assignment. Halika na, Miguel. Dito na muna ako. Pero, Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko to. Naintindihan ko nararamdaman mo, Miguel. Ginagawa ko lahat ng kaya ko para mabigyan ka ng reconsideration at mabalik sa serbisyo. Salamat, sir. Pero sa ngayon, wala na ho sa isip kong bumalik pa sa serbisyo. But I'll still do everything I can. My condolences again. Thank you, sir. sige. Tuwing maglalaro kami ni Jimbo dito. Nung kami bata pa. Wala siyang ibang bukang bibig. Kundi paglaki niya. Gusto niya maging isang piloto. Pag nagbabakasyon si Itay, mula sa destino, wala siyang ibang inihiling. Kung hindi ang mga laruang eroplano. Alam ko yung nararamdaman mo, Miguel. At alam ko rin kung ano nasa puso at isipan mo. Hindi nila binigyan ng pagkakataon ng kapatid ko. Wala siyang kalaban-laban. Katotohanan, Christine. Yun ang gusto kong tuklasin. Walang sino man na may karapatang maglagay ng batas sa kanyang kamay, Miguel. Bakit? May batas ba silang pinaniniwalaan? May batas na siyang dapat magpataw ng parusa, Miguel. Ikinalulungkot ko. Wala akong nagawa upang mapatunayan sa kanila na naging biktima ka lang ng mga pangyayari. Wala kang kasalanan. Ang batas na sinasabi mo matagal na nilang ginagamit para pagtakpan ang kanilang kahayupan. Pero hindi na mangyayari yon. Dahil ngayon, batas kong uusig sa kanila. Nag-aalala ako para sa'yo, Miguel. Hello?
Manong, salamat. Sige, sir. Kanina pa ho namin kayo hinihintay, sir. Tay, siya ho si Miguel. Sino mang kaibigan ng aking anak na napupunta dito ay tinuturing namin kasama at binibigyan namin ng sapat na paggalang. Kalimutan mo muna ang nakapagitan sa ating dalawa at ituring mo kaisa ka namin. Salamat ho. Agad akong umalis at bumalik dito. Pagkamatay ni Jimbo. Kundi ko yung ginawa. Malamang ako nang sinunod nila. Sino ang mga tinutukoy mo? Yung mga nasa likod ng pagkamatay niya. Pareho nating kilala si Jimbo, sir. Wala hong dahilan para magpakamatay siya gaya ng sinasabi nila. At wala rin ako makitang dahilan para patayin nila ang kapatid ko. Nakita niya nangyaring nakawan. Sino ang mga sinasabi mo? Wala hong nasabi saan si Jimbo. Pero maaring may nalalaman ng isa sa mga training officers namin na nag-assign kay Jimbo sa armory nung gabi na sinasabi nilang nagpakamatay siya. Ito ang litrato ng mga training officers namin, sir. Hindi lang ngayon nangyari ito, Kapitan. Pumasok si Chris upang maging mata at tenga ko sa loob ng hukbo. Ipagpatawad niyo, Tandang Tasyo. Bagamat naniniwala ako kay Chris at iginagalang ko ang inyong mga prinsipyo, hindi niyo pa rin maalis sa akin na mag-isip na baka ginagamit niyo lang dahilan ito para bigyan ng katwiran ng inyong mga kalagayan bilang mga rebelde? Hindi. Hindi lahat ng mamumundo kay mga rebelde, Kapitan. Na ang layunin ay ibagsak ang pamahalaan. Sinasabi niyo bang napunta lang kami dito sa bundok para labanan ng mga bandido at tulisan na nagpapahirap sa aming mga kalahi? Marami pang paraan ang pwedeng gawin bukod sa paghawak ng armas. Hindi kita pinipilit tanggapin ang anumang katwiran, Kapitan. May sasagawa kaming operations. Maaari kang sumama para malayang makita ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Mabuti pa maghiwalay tayo. Gamitin mo baril ko. Doon ka sa kanan. Dito ako. Sige na. Naniwala ka na.
Totoo bang sangkot ang mga sundalo sa mga kaguluhang nangyari nitong mga nakaraang araw? Nakakalungkot maisipin at nakakahiyang tanggapin. Napatunayan namin dahil sa aming sariling investigasyon at sa mga report ng DPA namin na may katotohanan yung unang nalathala sa mga dyaryo. Sir, may aksyon na ba kayong sinagawa tungkol dito? Hindi makapapayag ang sandatahan lakas na madungisan ng kanyang dangal o di maparusahan ng dapat parusahan. Tulad ng pagkakadakip sa taong ito, nakasama sa grupong nasa likod ng krimen. Ito'y malinaw na pagpapatunay na may aksyong ginagawang militar. Sir, magiging dahilan ho kaya ito upang ideklara ng Pangulo ang martial law? Hindi gagawin ng Pangulo yan eh. Una, hindi naman ito banta sa seguridad ng bansa eh. Pangalawa, alam kong malaki ang tiwala ng ating Pangulo sa ating militar. Nakain lutasin ng ganitong klaseng problema. Internal lang to eh. Sir, ang tanong ko lang po ngayon, sa pagkakahuli po ng mga miyembro ng grupong sinasabi niyo po dito ngayon, tapos na po ba ang problema? No, not yet. Naniniwala akong matatapos lang ang problema ito pag nadakip yung utak ko pinuno ng grupo. But I assure you, dahil sa pagkakakuha namin dito sa bata niyang ito, he's now a leader with less followers. Dahil may mga follow-up operations na kami dyan eh. Oh, magsalita ka. Si Captain Miguel Cortez po ang nag-recruit sa amin. Anong dahilan kung bakit kayo ni-recruit? Dahil po sa binabalak na kudeta, kailangan po namin ng malaking pondo para maisakatuparan at maisagawa ang pagpapalit ng bulok na sistema ng hukbo. Bakit kayo pumayag? Tinatakot po kami na kung hindi kami makiisa, idadamay nila ang aming mga pamilya. That is military adventurism. This government doesn't condone such acts. Any more questions? Sir, naniniwala ho ba kayo? Kilala natin pareho si Miguel. Sabihin natin, abot langit ang galit niya sa nangyari sa kanyang ina at kapatid. Pero hindi yan sapat na dahilan upang sirain ang pagkatao niya. Higit pa sa magkapatid ang nagbibigis sa inyo dalawa. Hanapin mo siya, Eric. Oh, ikaw na bahala sa mga bata mo. Salamat, sir. Sige na, alis na. Sige ho. Sir. Anong ginagawa niyo rito? Yun, sir. Ano na ang balita sa batang to? Sir, binigyan ko ng 2 araw na palugit. Ang pamilya ng batang yan. Ang sabi ko sa kanila, kapag hindi sila tumupad, isusunod ko yan sa ama niya. Tama na yan. Eh, ang perang nanggaling sa bangko? Binawasan naman ng konti, sir. Bahala na kayo. Thank you, sir. Balitaan niyo ako tungkol dyan sa bata, ah. Sige, sir. Sige, sir. Sige. Miguel!
Wag! 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 Ah! Bawa na kayo sa akin! Bawa na kayo! Bawa na kayo! Tama na! Kung may kukwento mo sa akin, ang totoong nangyari sa kapatid ko, baka pakinggan mo pa ang pakiusap mo. Oh, wala! Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng kapatid mo! Wala! Sundalo ka rin! Alam mo, sumusunod lang tayo sa nakakataan sa atin! 26 minutos! Hindi dapat sundin ang hindi makatarungan. At taliwas sa sinumpaan natin! Ngayon, sinong nagutos sa inyong patayin ng kapatid ko? Sino? Bawa! Huwag ka patay! Si Carrero Ortega! Si Carrero Ortega! Siya nagutos sa amin patayin ang kapatid mo! Bawa kayo sa akin! Huwag ka patayin! Bawa kayo sa akin! Bawa kayo sa akin! Bawa kayo sa akin! Huwag ka patayin! Huwag ka patayin! Handa ka pala doon sa tsukatan! Isang batas lang ang alam ko. Batas militar. Sir! Pinara ko lang si Sargento. Ano ba tinatangan nyo yan? Ibaba ang bagay! Trainees! Yes, sir! Oo, dali. Sige, sige. God damn it, Alex. Nagsisimula na tayong malagasan ng tauhan. Hindi ka naman siguro bobo para hindi malaman kung sino may kinalaman sa nangyayari. So why don't you do something? Move your ass! Alamin mo kung nasaan si Cortez. I don't want any stone left unturned. Baliktarin mo ang Pilipinas kung kinakailangan. But I want that son of a bitch dead! Naintindihan mo? Sir. Yes, sir. Get out of here. Get out of here! Naniniwala ka ba, Eric? Sa bintang na may kinalaman sa mga krimen? Hindi. Pero sa pagpatay sa opisyal sa Air Force, oo. Alam mo, tiyak na may mabigat na dahilan si Miguel. Kung totoo man ang mga hinala mo. Kung gaano kabigat man yun, at kung totoo ang hinala ko, meron pa rin siyang dapat panagutan, Christine. Ano ngayon ang balak mo? Pinakamatalik ko siyang kaibigan, Christine. Sa kabila ng lahat na nangyari, kailangan bigyang halaga pa rin niya ang pinagsamahan namin. Paano kung hindi? Christine, alam mo kung saan siya nagtatago. Kaya tulungan mo ako, kailangan ko siya makausap. Sasama ako. Hindi pwede. Delikado tong lakad na to. Basta pagtiwalaan mo na lang ako.
Tayo. Tanyente. Kailan pa ba namang tutukan ng isang tauhan? Tayo! Oh bro, bakit mo iniwan pwesto mo ron? Wag. Wag. Iba na rin ba ang paniniwala mo ngayon, Eric? Depende yan. Sa magiging sagot mo sa mga tanong ko. Kung ang pagkamatay ng opisyal ang tinutukoy mo, hindi ko yun itinatanggi. Isa siya sa mga pumatay kay Jimbo. May katuwiran ka man o wala, meron ka pa rin dapat panagutan. Ngayon, kung tinuturing mo pa rin akong kaibigan, sasama ka sa akin na maayos. Pag nakita nyo si Cortez, banatan nyo agad. Huwag nyo bibigyan ng pagkakataon. Kakaintindihan? Paano si De La Cruz? Maalas lang niya. Pull out. May pagkakataon ng lahat ng bagay. Pero hindi ito ang panahon para pagbigyan kita sa hinihingi mo. Huwag mo kong piliting gawin ng isang bagay na pwede makasira sa pinagsamahan natin. Dalawa lang ang pwede mong pagpilian sa oras na to, Eric. Ang pagbigyan ako o magtapos tayo. Nasa sayo ang pasya. Sir! Sir, huwag! Huwag yung sila ang pinagsamahan nyo! Walang makikialam. Eric, tama! Laos! Batch! Batch! Baril! Miguel, sa susunod ng pagkikita natin, kakalimutan ko muna ang pagiging magkaibigan natin. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir, ano ho bang development sa nangyaring pagkamatay ng isa ninyong opisyal? Ayon sa aming investigasyon, ang pumatay sa aming opisyal at ang utak sa mga nangyayaring krimen itong mga nakaraang araw ay isa. Si Miguel Cortez. Sir, ano sa palagay niyong motibo? Paghihiganti. Kung natatandaan mo, ang Miguel Cortez na ito ay kapatid ng isang Air Force trainee na nagpakamatay noon. At itong kapitan na ito, natanggal din sa serbisyo ito noon dahil sa ginawang pagbabanta sa buhay ko. So, malinaw, walang ibang motibo itong kriminal na ito kundi magiganti at ang kanyang makasariling kasiyahan. Ano na naman yung napabalita na ilang sundalo na naman ang napatay ng grupo ni Cortez? Totoo ba to, sir? Nakatanggap kami ng intelligence report tungkol sa pinagtataguan ni Miguel Cortez. Ako na mismo kasamang ilang tauhan ko ang nagpunta para kausapin at kumbinsin siya. Sa kasamaang palad, natiktikan kami ng grupo ni Cortez. Hindi na kami binigyan ng pagkakataong sabihin pa kung ano sadya namin. Ang masakit, patraidor na pinatay lahat ng tauhan ko. Hindi pa man kami nakakababa ng aming mga sasakyan. Pinaulanan na kami ng putok. Thank you po. Gentlemen, I have to end this press con. May atinan pa akong command conference. Thank you. I already issued a nationwide manhunt and a shoot-to-kill order for that criminal.
That renegade captain is a dangerous man. That's why he's the public enemy number 1. You can quote me on that. Excuse me, gentlemen. Ikaw na rin na may sabi na hindi pa tayo nagtatapos. Kaya ako na ang pumunta sa'yo para hindi ka na mahirapang hanapin ako. Miguel, lumiliit na ang mundo mo. Pag di mo tinigil ang paghihiganti mo, darating ang panahon wala ka na mapagtataguan. Sana makatulong ang mga dokumentong yan para maintindihan mo ko. Dadaling ko yan kay Colonel Mendez. Pero habang wala pang malinaw na aksyon, huwag ka munang lalantad, Miguel. Dahil sigurado ako, kapag may kinalaman si Ortega, may mas malalim pang ugat. May alam akong lugar na pwede niyong pagtaguan ng mga tauhan natin, na ako lang ang nakakaalam. God damn it, Colonel! This is ridiculous. Pero malaking posibilidad na totoo, sir. Detalyadong report. I know. You really believe that? Naniniwala ako sa katapatan ng mga tauhan ko, sir. Kayo mismo ang makakapagpatunay kung gaano sila katapat sa kanilang tungkulin. Hindi ba sabi mo, kay Cortez din galing ang report na to? Yes, sir. Now, I need to talk to him. Hindi basta-basta pipitsugin ang kasong yan. Saan ko makikita si Cortez? Mabuti na lang pala, sir, naniwala sa inyo si Teniente. Kapag tinupad niya ang kanyang pangako, makakaasa tayo ng tulong kay Colonel Mendez. Sir, kahit papano, mabibigyan na natin ng katarungan ng pagkamatay ni Jimbo. Di ba, sir? Sana nga ganun ang mangyari. Oh, bro. Kumpleto na ba mga yan? Kumpleto yan. Matulungan mo, bigat eh. Sir! Sir! May mga sundalong dumarating. Baka yun na yung pinadala ng Colonel Mendez. Masama ang kutob ko. Sir, sige na, umalis na kayo. Kami nang bahala dito. Go, 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 go! Sige na, sir. Mauna na kayo! Atamos! Merkado! Sir, huwag na! Tara, sir! Tara! Traitor ka! Nang dahil sa'yo, napatay ang tauhan ko! Wala akong alam sa sinasabi mo! Sinungaling! Ah! Ah!
Iputok mo! Iputok mo! Pag binigyan mo ako ng pagkakataon, isusunod kita sa mga tauhan ko yung pinapatay mo! Iputok mo! Kung totoo ang sinasabi mo, dapat noon pa man, ginawa ko na yun. Katulad mo, binibigyang halaga ko rin ng buhay ng mga tauhan ko. Di mo man na itatanong, di mo na kailangan sabihin. Pero kilala ko ang taong namuno sa pagsalaki sa grupo mo. Siya lang ang taong pinagsabihan ko kung saan kayo nagtatago. Dahil napaniwala niya ako na kailangan kanya makausap para mabigyan linaw ang tungkol sa ginawa mong report. Si General Castro. Don't tell me that shit! Huwag ka na makipagtalo. Hindi ba dalawang sunog na bang kailangan nakita nyo? At hindi kabilang doon si Cortez. Kung may utak si Cortez, hindi siya basta-basta lalantad. Ganyan din mga tuwiran si Ortega noon. Asa siya ngayon? Gamitin nyo utak nyo. Koleksyon. Kapag nakita nyo, kung nasan si Cortez, itumba nyo na. Mauna ka na. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Miguel? Pinasusundo po kayo ni sir. Masama po lagay niya. Miguel? Miguel? Anong ibig sabihin nito, Miguel? Maiintindihan mo rin ako kung bakit ko ginawa ito. Pero sa ngayon, hindi mo na kita pwedeng paalisin dito. Kriminal ka nga talaga. Wala ka nang kinikilala. Samahan niyo siya sa nakahandang kwarto. Anong balita sa anak ko? Nakita ko hong sumama si Ma'am Christine sa isang lalaki kaninang umaga. Lalaki? Nakilala niyo ba? Hindi ho, sir. Hello? Christine, anak, nasan ka? Huwag kang mag-alala, General. Ligtas ang anak mo. Sino to? Nasaan ang anak ko? Si Miguel Cortez ito. Cortez! Huwag na huwag mong gagalawin ang anak ko! Papatayin kita! Isa lang ang kailangan ko. Kapalit ng buhay ng anak mo, General. Dahil alam kong ikaw ang nasa likod ng mga kabulokang nangyayari sa hukbo. Sige, kung kaya mong gawin yun, kapalit ng buhay ng anak mo. Nasa sa'yo yun. Cortez! Kriminal ang tingin sa'yo ng batas. Aminin ko man sa'yo. Salita ko pa rin ang paniniwalaan nila. Oh, ako nga ang matagal mo nang hinahanap. Makakaalis ka na. Sir, arrest order mula kay General Castro, sir. Mga kalaban! Kayo nang bahala dito. Sir! Takbo!
Ipakikita ko sa kanila kung paano ako pumatay ng kapwa militar. Ignacio, anong gagawin natin? Nasaan ka? Gabi? Ha?
Sir, you're under arrest! Pagkatapos ng mahusay at masusing pag-aaral, sa mga ebidensyang isinumite sa panig ng taga-usig at depensa, at bagamat ang unang motibo ng nasasakdal na si Miguel Cortez ay paghihiganti para sa kanyang mahal sa buhay, ngunit nang lumaon ay nagpakita siya ng higit pa sa pansariling kapakanan na nagdulot ng katiwasayan sa lipunan at seguridad ng bayan. Ang hukumang ito ay nagpasya na si Miguel Cortez ay hindi nagkasala at inirerekomenda ng hukuman na siya'y ibalik sa tungkulin bilang opisyal ng militar. So ordered. The court is adjourned.